napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Hindi kasi may nakita kasi ako, guys. May nakita akong video ito. Yan. Yan. So dito sa caption niya, Day News. Wait lang ano natin. Ito yung siya Day News. Yan. So dito, pagbungad sa akin, ayan protector ng Chinese drug lord. Sabi niya, tapos sinasabi niya rito ay ipapapatay daw siya ni Digong, ni PRD. So panoorin natin, ano na naman kayang katangahan ito? Kay Bogart, may kalab shoutout. Kay Lorna, Lorna Migyar. Ang hirap na mga basahin ng mga apelido nyo. Gago! Oo, yan, shoutout sa inyo. And, kay Ma'am Dorothy Tapuro. Mega love shoutout, Maraming salamat sa paunang blessing nyo ngayon. Hindi ako nangihingi, ha? Kusang loob ba yan, madam? So, eto, panoorin natin, para tapusin na natin to. Pinagsasabi nitong si Raulong to. Pinapapatay po ako ni Duterte. Pinapapatay daw siya ni Duterte, ba't buhay ka pa ngayon? Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Sila po ay... Pinapapatay daw siya pero buhay ka pa ngayon. Gago! Si ano to, di ba? Si Arsuerto? Oo, si Arsuerto. Okay, pinapapatay daw siya. Ma-impluensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Hindi ko alam noon, papalat pinagloloko ni Duterte. Tapos na maliligayang araw, bakit? Tapos pangan ni Duterte ay sunugin ang Shabu Laboratory pero hindi ako pumayag. Rodrigo Roa Duterte, Bongo, Bato de la Rosa are protecting and are integral to the security of the illegal drug network operating in the country. Eduardo Asierto, are you Nagsisilabasan ngayon yung mga anti-Duterte, no? Magandang umaga po, Mr. Chairman. yung aming previous committee hearings dito sa Committee on Dangerous Drugs, House of Representatives, Investigation into 3.6 billion worth of pulburon citizen in Mexico and 1.3 billion worth of discovered in Mabalacat, Pampanga. Ano na naman to? ay nagkaroon ng isang motion na imbitahan na mag-appear dito sa committee ito to shed light on the alleged involvement of a certain Mr. Michael Yang, Ate Maria Luz. who was allegedly identified as a drug lord. Dahil meron ho kayong mga interviews, meron ho kayong mga social media posts na kung saan meron kayong binabanggit na Mr. Michael Yang, no? Gusto lamang pong malaman ng committee ito kung parehas Ano malamang sa malamang pangananan naman to ng mga dilawan. Tangina mga tulog ng mga ano to eh. Alam mo yung mga ang tatagal na ng mga issue na to, di pa rin pala tapos to. Hindi naman na mga nabasura naman to. ba yung Michael Yang na ating pinag-uusapan, na kung saan meron kaming nakita sa aming investigasyon dito na a certain Michael Yang na nagmamay-ari ng isang korporasyon Si ay Katuta. konektado doon sa Empire 999 na korporasyon din na kung saan siya ang nagmamay-ari ng warehouse dyan sa Mexico, Pampanga, na meron pong naglalaman po ng 560 kilos of shabu. So, dahil po sa information na nakikita at naririnig namin na inyong sinasabi sa inyong mga interviews,
gusto namin matanong kayo directly. So we will allow Ay, you hindi ko to maintindihan make your natin. presentation and then allow us as well to propound questions after you make your presentations. Okay po ba yan? Opo, Mr. Chairman. Okay, maraming salamat po. So please proceed with your presentation. Ay, by the way, pwede ho namin kayong Pasa mo sa i-place under oath para ho messenger ko yung chart. lahat po ng inyong sasabihin sa committee ito ay pawang katotohanan lamang po na inyong sinusumpaan. Opo. Okay. Comsec, please administer the oath of Colonel Eduardo Asierto. Please raise your hand, sir. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this congressional inquiry? Ano to, naka-zoom? Yes. Thank I you. do. Hearing pala to. Thank you very much, Okay, Colonel thank you. Asierto. Please proceed with your presentation. Kung pwede po sana magbigay mo na ako ng opening statement. Oh, yes, please. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Ako po ay isang pulis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungang masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Ngayon, Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. ngayon, Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahanap at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. matagal na daw siyang pinapahanap ni Duterte at gusto daw siyang ipapatay. Ngayon, ba't buhay ka pa? Gago! Tanong lang naman Nagtatanong lang naman bilang vlogger. 'Di ba? Ate Christina, may live to. Bakit ka Ba't ka buhat buhay ka pa? Andiyan ka nga sa house hearing eh. Siya daw ay pinapapatay. Pinapahanap ni Rodrigo. Ba't buhay ka pa ngayon? Gago! Mga naglalabasan na yung yung mga dati pa, Oo, ngayon sila buhala. Di kasi nakahanap sila ng nakahanap sila ng butas kasi puta na, kalaban ng Duterte ang administrasyon. Panahon na para lumabas tayo. Panahon na para para lumabas tayo. Para ipagpatuloy natin yung mga natapon na basura noon. Gago! Kung gusto talaga ipapatay ni PRD, matagal ka nang wala. Kaya nga gago rin Bobo din break Kung mamamatay si PRD, matagal na yang patay. Kaya nga Diba? Putay na, hindi inaabot ng ganito katatagal. Oo, tingnan natin. Alam niyo, ito kasing si Asierto ay dati pa itong putak ng putak laban sa mga Duterte. Oo. Bali 5 years ago, ito po yung niya, ito yung wait lang, hanap lang tayo ng Ito po yung una niyang ito bali matagal na nga matagal na itong issue na to. So maputol lang muna natin yan kasi bago lang yan. Dito tayo sa luma. Ito yan siya dati. Yan na yan, may kita nyo po dyan sa balita ng GMA is 5 years ago. Yan 5 years ago. Basahin natin yung caption. Ibinunyag na dismiss na serbisyong si Police Senior Super Intendent Eduardo Asierto na sangkot di umano sa illegal na droga ang dalawang personalidad na malapit sa Pangulo
may report si John Bernarcion. Ayop din pati yung binasa ko, gago ang puta. So ito yung video na yon. So pakinggan natin. 5 years ago to ha, matagal na to. Oo, so ngayon nagsisilabasan sila ulit. Okay, play. Si Presidente Rodrigo Roa Duterte ay laging may kasamang dalawang taong matindi ang involvement sa illegal na droga. Ito ay sina Michael Yang at Alan Lim. Sabi ni Asierto, si Michael Yang ay isang negosyante at dating economic advisor ni Pangulong Duterte. Pero sabi din niya, wala siyang impormasyon kung alam ni Duterte ang operasyon sa droga. Sila Michael Yang at Alan Lim nagpapacilitate ng entry ng drug sa Oh, custom. 'di ba? Sinabi niya rito na hindi niya matukoy kung may alam ba si Tatay si PRRD sa kung ano mang meron kay Michael Yang. Pero dun kanina sa bagong video, sinabi niya na ipapapatay daw siya. Dahil nadulas daw siya. Okay, play. By getting 50,000 per kilo. Yun yung report sa akin. Kung talagang galit si Presidente Duterte sa droga, bakit hindi niya ipinahuli ang mga nasabing taong ito? O pinaimbestigahan man Ano naman, yung galawan na ganito, puta, dilawan to eh. Oo, galawan ng dilawan to guys. lang. Na-dismiss sa serbisyo si Asierto dahil nadawit sa manumalyang pagbili ng AK-47 ng PNP. Ilang beses din siyang pinatawag ng Senado matapos maiugnay sa isyu ng smuggling ng shabu na Ay, itinago sa... butik ka yan. Eh, isa ka rin pala eh. Dapat ang tinanong mo kay Tatay Digong, bakit kung si Rodrigo Duterte ay anti-drugs, galit sa droga, eh bakit hindi ka pinapatay noon pa? Dapat yun ang tanong mo. Gago! Di ba? Dapat yun ang tanong niya. Anak ng teteng naman. No? sa mga magnetic lifter. Kanyang itinanggi ang aligasyon pero nang tumigil sa pagsipot, pinaaresto ng Blue Ribbon Committee. Nang tanungin ngayon tungkol dito, sinabi ni Asierto na sasagutin niya ito sa tamang panahon. Ibig sabihin, noon pa man talaga may kaso na to si Asierto. May kaso na, involved siya sa droga at involved siya sa ipinagbabawal na pagbili ng AK-47, tama ba? Kung tama yung pagkakasabi ko. Ngayon, hindi siya dumadalo sa hearing. Nung hinuli siya, itinuro niya na may mga kasamahan daw si Duterte na mga involved sa droga. So sa madaling salita, ano to, hanap damay ka? Gago! Naganap siya ng damay niya, no? Lupit, no? At lugar. Pero minarapat niyang magsalita na tungkol sa kanya umanong nalalaman sa sindikato ng droga. Uy, po, may nakalagay, oh, secret. Ano to? Parang Trillanes 2.0 to, ah. Jay, lagay mo yung Gcash mo dyan sa taas. Bakit? May blessing na naman sa atin. Okay. 0961-924-9686 Charlie J. Ambuhan. No, BMR, magkaso ka na, dali. Diyan na yung pangalan ko. No, ang lupit, no. Hello, Baby J. Nakaabot. Bon John, mega love shoutout sa'yo. Sir J, talaga lahat ng mga EPAL ay gagawin ng mga OGAG na administrasyon. Luma na yan. Asierto na yan. Patay na yan. Issue na yan. Mema lang yan. Mga hayop na yan. Galit na galit si Ma'am Nori Ramos, oh. Hindi nga, totoo naman ang tagal na ho nito. Ewan ko ba, putang inan to, mga nagsisilabasan ng mga gago. Kinukuha sila, no? Talagang hinahanap sila ngayon para lang may pangtapat sa Duterte. Dahil sa takot sa kanyang buhay. Aminado si Asierto na hindi pa validated ang report na hawak niya. Pero sinumite niya ito kina nooy PNP Chief Bato de la Rosa, PNP Chief ngayon na si Oscar Albayalde, PDEA Chief Aaron Aquino, Executive Secretary Salvador Medialdea, at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon. Ayon kay De La Rosa, pinavalidate daw niya noon sa intelligence group ang report ni Asierto. Noon pa man daw, minanmanan niya si Michael Yang na lumapit kay Duterte nung mayor pa ito.
pero wala raw siyang nakuhang matibay na ebidensya. Bakit na hindi niya inaresto? Noon, kung alam niya yan. Dapat ginawa niya ng aksyon. Tama, di ba, ano naman siya, police din siya, di ba? Bubo nga Dapat nung una pa lang, nung nakaano ka, bakit hindi mo inaresto si Michael Yang? Anak ng timang naman. Is very suspicious. Validate ko. Wala man talagang confirmation na bumalik sa akin. Ayon naman kay Albayalde, I do not remember having received any copy of an alleged report that identified Presidential Advisor Michael Yang as being involved in illegal drugs. ayon naman kay Aquino, pinavalidate daw niya noon ang report ni Asierto at binigyan ng kopya ang palasyo. Pero sa validation daw nila, ibang Michael Yang ang lumabas sa sangkot sa droga. Looking at our list, PRRD list, merong Michael Yang doon pero malayo sa lugar. Parang nasa Luzon siya nakadestino. Kaya nga tinitignan pa namin kung the same personality yung Michael Yang na nag-ooperate na sa illegal drugs sa Michael Yang dito sa ano. Pero we're trying to validate first kung talagang involved. Git ng palasyo, walang kinalaman ang Michael Yang na kilala ni Duterte sa illegal na droga. Mismong ambassador ng China na raw ang naglinis sa pangalan ni Yang. Wala raw si Yang sa drug list ng Pangulo. Since he has been accused of involvement in drugs, he wants to get back. Komento naman ni Gordon, nagbibigay ng ibang impormasyon si Asierto imbis na sagutin ang kanyang pagkakasangkot sa droga. Walang ebidensya yan dahil hearsay. Pero sangkot din pala sa droga to Wala din pala sangkot din pala naman kaya naman pala Doko, kahit na sabihin ko, thrown out of court kagad yan. Ayon naman kay Executive Secretary Salvador Medialdea, hindi pa nila mahanap ang umanay ulat ni dating Police Senior Superintendent Eduardo Asierto na isinumiti raw sa kanilang tanggapan. Patuloy na sinisikap ng GMA News. Hanap na yan. So eto ngayon, lumabas na siya ngayon. Eto na siya ngayon. The House Committee on Dangerous Drugs has approved a motion declaring businessman Michael Yang, former presidential economic advisor to former President Rodrigo Duterte, cited in contempt. This is due to his repeated non-attendance in hearings Pinapa-contempt na si Michael Yang. conducted by the committee since May, related to the seizure of 3.6 billion pesos worth of shabu in a warehouse in Mabalacat City, Pampanga in September 2023. May move then, Mr. Chair, that we cite Mr. Michael Yang in contempt for continuously being absent in spite of the subpoena, in spite of the invitation given him. Ngayon, ang pinapa-contempt nila si Michael Yang. 'Di ba doon sa unang video na pinanood natin ay yung Michael Yang na nandun sa drug list ni PRD ni Duterte ay ibang Michael Yang, kundi tiga Luzon. So baka yun yung ipapa-contempt nila. Michael Yang is linked to an incorporator of Empire 999 Realty Corporation, the owner of the warehouse where illegal drugs were seized. Specifically, he is associated with someone named Willie Ong, who was reportedly Yang's former interpreter. If Yang gets arrested, he will be detained at a city jail. He will be detained at Bikutan City Jail if he is arrested by the law enforcement unit's task to arrest him. In another development, former police official Eduardo Asierto appeared at the hearing. Asierto, a former anti-drug operative, revealed Yang's alleged involvement in illegal drugs. However, this intelligence report by Asierto was not acknowledged by former President Duterte. Natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at ang mga kasamahan kong si pulis ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Following Asierto's statements during the hearing, other personalities such as a former senator and former chiefs of the Philippine National Police and Philippine Drug Enforcement Agency are also being considered for invitation to the committee hearing.
Meanwhile, due to the involvement of foreign nationals in illegal drug operations in the Philippines who use French names, a lawmaker has suggested the drafting of a bill addressing this issue. It's the desire of this representation to include in the recommendation, we come up with a law which will restrict foreign nationals from using different names. Furthermore, because of the use of multiple names, although Ngayon, ito na siya. Iyan. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil Napapatay daw siya. So yun, sasagutin muna natin to. Tama tong sinabi ni Bright. Kung totoo man ang aligasyon nila dyan kay Michael Yang at nalaman ni PRD, di magtatagal sa Duterte admin yan. May mga kaibigan nga si Duterte na tinanggal noon dahil to longest yan pa kaya. Tama. Si ano nga ito lang kung usapang na-involve lang si Peter Lim ba yun? Harap-harapan niyang sinabihan yun. Pag napatunayan kung involved ka sa mga ipinagbabawal na droga dito sa Pilipinas, papatayin kita. Kumparin niya pa yun. Ito nakasama lang. Halimbawa lang si sino bang sikat na drug halimbawa si Dilima. Laging nakakasama yan nila Hontiveros, nila Trillanes. So ibig sabihin ano pala si Trillanes, damay sila diyan kasi kaibigan nila yun. Hindi alam nyo kaya naman to inilabas kasi nga China. China na naman. No, China at connected na naman sa Duterte. Sinabi naman na ni Senator Bato de la Rosa na pinaimbestigahan niya na si Michael Yang. Pero wala naman walang nakitang ganun. Oo, putay na. Kung may ganun yan, may involve yan sa pinagbabawal na droga, hindi magtatagal sa Duterte admin yan. Walang kaibigan kay Digong noon. Tandaan mo yan. So, ito na siya ngayon. Ito na yung sinasabi niya. Pinapapatay na daw siya. Hinahanap daw siya at pinapapatay. Pero bakit buhay ka pa ngayon? Gago! Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan. Anak ng teteng kasi to. Ang kaso nito ay about din sa droga. No? Ngayon, totoo nga yung sinabi ni Gordon. No, minsan si Gordon nagtumatama din niya kahit papano. Sinabi ni Gordon na ito ay aligasyon niya lang or tawag dito para mapagtakpan yung kaso niya. Gago! Parang niya lang to, alibay. Ginawa niyang alibay. O tignan niyo involved to sa droga pero hindi nakulong. No? Pinakontempt to pero hindi nakulong. Pero ngayon siya na yung ginagamit bilang pangdurog di umano, pangsupalpal sa mga Duterte, ginagamit na siya ngayon. Pero involved siya sa ipinagbabawal na droga noon. Ang galing, 'di ba? Ang galing ng natin, 'di ba? Ng batas natin, 'di ba? Yung mga tingnan mo ito, malaya. Nakakulong ba yan? Wala. Tumistigo pa. Umano'y sa buhatan ni Duterte, Go at De La Rosa para protektahan ng Chinese drug lord. Anak ng teteng naman talaga. Oo. Sorry. Si Senator Bato pala at si Tatay President Duterte, baka ikaw pa maunang gurgurin ng taong bayan. Ano daw? Ano daw to? Tanda, Sorry. Si Senator Bato pala at si Tatay President Duterte, baka ikaw pa maunang gurgurin ng taong biglang pumasok doon, hindi nakinig siguro to. Ma'am Angel Francisco, anong sinasabi mo? Best actor din pala, kaya nga. Lahat ang nagbabasa ng script ayan tingnan niya, ayan Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senate. Yung
Pangatlo, lim. At sinabi ko na ito dati. Ako ay nalulungkot kasi umabot ng ilang taon bago ko maihalad ang aking lang panig. kaya share to yun. Noong Ano sa 2017, akin eh. lumapit ako sa Senado. Kay Senator. Alaga daw ni Trililing to. Kaya naman pala eh. Alaga daw ni Trillanes to eh. Kaya naman pala. Kaya naman pala eh. Kaya naman pala ka eh. Kaya naman pala sabi ko, malakas din yung amoy eh. Oo. Iba yung naaamoy ko. Tropa niya pala to. Ilantad ang aking intelligence report. Pero imbis na ako ang pakinggan, itinago lang ang aking... Pero na paano ka papakinggan? Na-involve ka sa droga. Tapos, nahuli ka sa isang dahil dun sa AK-47 mo na illegal na pagmamay-ari mo. Tapos, nung nahuli ka na, bigla mo itinuro ang mga Duterte. Bigla mong tinuro si Bongo, si De La Rosa. O, ano ibig sabihin mo nun? Nakateteng naman, puro tayo katarantaduan sa ginagawa mo eh. report at hindi isinapubliko. At ako pa ang pinalabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Hindi siya nakinig sa akin kung ano man ang dahilan niya dahil sa pagsipsip niya sa noon kay Duterte. Ito na. Si Duterte ang pinanigan niya. Basay, no? Ala to na pagsipsip. Talagang Oo, okay. Dahil sa kanyang railroaded Senate investigation laban Parang hindi ka na makapagsalita, sir, oh. sa akin. Ako ay wrongly nadiin at ako ay kinasuhan. Ginawa akong drug lord kahit ako ay nagtatrabaho lamang. Sa totoo lang, kung hindi itinago ang intelligence report ko kay Michael Yang at Alan Lim, baka hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila. Kasi si Atty. Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Kita mo, ang layo na nung sinabi niya dun sa unang sa unang tawag dito sa unang interview niya. Dati, sinasabi niya lang, baka daw hindi naman alam ni Digong. Ngayon, dinidiin niya na. Wala po akong plano magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. Tatlong beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Ay, ba't buhay ka pa? Sabi mo, ipapapatay ka na. Sabi mo, ipapapatay ka ni Duterte. O, pinapahanap ka. O, ba't buhay ka pa ngayon? O, ilang beses ka na palang, hindi ka naman pala nagtatago. Lumabas ka. Dumalo ka sa Senate hearing. O, ano yun? Noong una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late after. Oo nga, may binabasa nga eh. Sa opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon. Ibigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. So may hearing na nangyari doon. Okay, basa at pa. ako doon. May minutes pa nga yun. Hearing na yun. Ngayon? Yung pangatlo, nung scheduled Blue Ribbon hearing ng NASCOM natinan, may media. Subalit hindi ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking intelligence report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay Bilisin nga natin ng konti. Takot po ako para sa aking buhay. Tao lang po ako. Siguro naman, kung ngayon, nakikita nyo na
na Hindi niyo napapansin yung deliver niya ng salita at yung pananalita niya parang kay Dilima. Gago! Hindi niyo napansin? Diba? Dilimang-dilima, no? Sabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan. Oo, hustisya. Ang kawalang hiyaan ni Duterte. O, diba? Hustisya. Dismiss na po yung kaso na itinahil laban sa akin. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Gustong yung best. Kaya naman pala eh. So, ibig sabihin, di ba, dati nadawit to sa kaso ng pinagbabawal na droga. So, ngayon, may ano siyang kaso. So, ngayon, ang request niya, ay ano na yung kaso niya, ibasura na, no? So, yun lang yung purpose niya para idiin niya si Bongo at si De La Rosa at si Duterte. Ang galing. Galing na yung strategy mo, ha? Pero, in fairness, pinapaniwalaan to ng House committee, ha? Gago! O, i-dismiss lang daw yung kaso niya para daw, okay, may ibang tawag dito, may ibang pinupuntirya tong taong to. Katotohanan at ang kawalang hiyaan ni Duterte. Oh. At na dismiss na po yung kaso na itinahil laban sa akin. Hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim at yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo at Presidente Duterte. Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Tama. Maaring mapatay nila ako. Pero ang katotohanan... Ano ka mapapatay? Buhay ka nga eh. Gago! Sabi mo, matagal ka nang pinapapatay. Ano ibig sabihin mo? May agimat ka. Tanginang yan. Puro sila ganyan. Ipapapatay. Ba't hanggang ngayon mga buhay kayo? Gago! Bobo lang. Anak ng teteng naman, oh. Ay hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyerno ng Duterte. Kapag namulat na sa katotohanan, kasalanan na ang kumikit. At sana panagutin na po natin si Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Aaron Aquino, Wilkins Villanueva at Oscar Albayalde sa kanilang mga kasalanan sa bayan. At tumulong para sila Hindi ka salita. Parang ano siya, parang na-stroke siya. No? ay mapanagot. Umasa po ako na sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay magiging accountable na. Ibig sabihin nga talaga, lumabas to ulit kasi nga gustong ma-dismiss yung kaso niya. At alam nila, hindi alam nyo yung mga nangyayari ngayon. Kaya nagsisilabasan tong mga to. Kasi nga nakahanap sila ng butas. Nakahanap sila ng butas na, uy, puta na, pwede na tayong lumapit. Kasi magkagalit ang ang administrasyon ngayon, galit sila kay Duterte. Naku, tara, lapit tayo dun eh. Ano natin tong mga dating Gago! natin itong mga dating na tabunan ng kaso para magpakitang tayo eh. Kakampihan tayo ng administrasyon. Kasi nga, kalaban nila ang Duterte ngayon. Gago! Kakampihan tayo niyan. Sige na, labas na. Oo, pero mga partido lang to ni Trillanes pala. Pakinggan nyo po yung binabasa niya. O nga, pinapakinggan nga namin. Tapos na nga eh. Pakinggan nyo po yung binabasa niya. Pakinggan. Ang mga tunay na nagkasala sa bayan. Si Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa. Ibinenta tayo ni Duterte sa China. Yan. Dati, wala ka namang sinabing ganyan. Sa unang interview mo dati, ngayon, ibinenta na. Gago! Ibinenta na daw tayo ni Duterte sa China. Yan na naman. Ang tagal na yan. Wala bang bago ngayon? Taksil sa Pilipino. Taksil naman sa Pilipino. Gago! Wala ka din sinabi niyan dati sa mga unang interview mo. Anak ng teteng naman. Si Duterte, Bongo,
at Bato de la Rosa ay taksil sa taong bayan. Aba! Ang tangina. So ikaw yung matino. Ikaw yung matino na di umano ay ikaw ay isang drug lord. Isa kang may kaso ka. Ngayon ikaw yung matino. Tapos gusto mo ipa-dismiss yung kaso mo. Ang galing, no? Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang po ding ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing. Si Captain Perote. Parote. Master Sergeant Jerry Liwanag. Liwanag. Kasama na din si Director Pajardo. Pajardo. Ay patay na. Ay, nako. Patay na. So pinapatay na ulit ni Duterte yun. So ikaw na lang buhay. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitino po silang mga pulis. Ngayon. At tapat sa kanilang tungkulin. Si Master Sergeant Jerry Liwanag ipinagbabaril at napatay sa Bulacan. Si Director Pajardo namatay na mag-isa sa ibang bansa. Kasalanan pa rin ni Duterte yun. Gago! Namatay sa ibang bansa si Pajardo. Kasalanan ni Duterte. Yung pinagbabaril daw dun sa Bulacan, kasalanan pa rin ni Duterte. Saan pa? Si Captain Perote hanggang ngayon nawawala. Nawawala. Gago! Hindi kaya katulad mo lang din yan, nagtatago. Gago! Patay na. Nawawala tapos patay na. Paano nawawala? Anong ibig sabihin nun? Nawawala tapos patay na. Ano ba? Ano ba talaga? Ha? Duterte ang pinaka matinong presidente ng ating bansa, yung nagbabasa ang drug lord. Totoo naman eh. Wala naman ako sinabing drug lord si Duterte Anak ng teteng ang liwaliwanag nawala daw. Si Captain Perote hanggang ngayon nawawala. Nawawala. So ibig sabihin, hindi malaman kung buhay pa ba o patay na. Pero tingnan mo. At patay na. At patay na. Gago! Gago po. Alakas mo mag-trip para asierto nawawala at patay na. Nawawala. So paano mo nalaman na patay na yung tinutukoy mo kung nawawala nga? Ang lalapit talaga! Gago! Pag nalapit na talaga yung eleksyon, naglalabasan talaga yung mga yan. Kaya nga Sino kaya nagsulat ng script? Ewan ko, baka si Trillanes o kaya si Dilima. Malay mo naman. Malay nyo. Katunog Kulang na nga lang dun yung hustisya ganda naman ng motor ni Gail. Hustisya. Ngayon, utang na nawawala, tapos ngayon patay na. Ang guling mo naman. Paano mo nalamang patay kung nawawala pala? Gago! Humihingi ako ng pasensya sa mga pamilya, sa pamilya nila dahil namatay at nadamay sila sa akin. Uulitin ko, sila ay inosente at matitinong pulis. Siyempre, kasamaan mo yun Kailangan may laglag mo yun. Ako din po ay inosente. Ikaw rin. Sige, inosente. Lahat naman ng ganyan sinasabi, ako inosente. Ginawang punching bag. Sinabi din yan ni Dilima, nila Trillanes noon. Gago! Fulgay ni Duterte, Bongo, at Bato de la Rosa. Punching bag? Dahil sa bata nila, si Michael Yang. Humihingi din ako ng pasensya. Parang nakakasabog ng utak. Bata daw nila si Michael Yang, ni Bongo at ni Bato. Di ba nga dapat Di ba dapat si Bato tsaka si Bongo ang maging bata ng isang drug lord kasi mayaman yan Di ba? Tapos kaya posible Ang bata daw ni Bongo at ni Bato. Sabi niya. Parang posible naman. Sa ating mga tauhan na naipit din sa pangyayaring ito. Sorry kung naipit kayo sa serbisyo ninyo. Umiyak ka para maganda. Iyakan mo para totoo talaga.
para ipe-present mamaya. At ako din po ay handang sumagot sa inyong mga katanungan. Oh. Pwede ko na pong i-present yung aking timeline. O sige, medyo mahaba yung inyong opening remarks sa akin. Oo. Ang haba nga eh, no? Panalo yung ano eh. Oh. Na Opening na yun, ha? Yung dito sa committee ay gusto lamang namin malaman yung katotohanan dito sa So yun. Puta na, ito lang pala yun. Walang kakwenta-kwentang mga naglalabasan na ngayon yung mga anti-Duterte, no? Kaya yung mga 19 kopong-kopong pa, biglang nagsisulputan ngayon. Tama, 2021 lumutang din yan bago eleksyon. 2022 ngayon naman lumabas ulit. Okay, kada eleksyon parang si Trililing nga lumulutang sila kapag eleksyon na. Ang galing. Sana magkano kaya mga bayad sa mga to, no? Kada eleksyon lang lalabas. Ang galing nun. Parang yan parang siguro NBA player. Kada season may kontrata. Sila naman kada election kontrata. Ganito malapit na eleksyon 2025 tapos bali-balita pa tatakbuhin tatlong Duterte. Gago. Oo. Pwedeng tatakbo yung tatakbuhin tatlong Duterte o gumawa na kayo ng ihahabla nyo para masira sila sa tao. Gago. Oo, ito, nagsilabasan na sila ngayon. Ang galing no? Ang lapit din itong mga to, no? Okay, natin ganun talaga buhay ng politics, no? Hindi talaga nawawala yan. At sabi nga ni Tatay Digong, hindi siya takot na makulong kasi nga wala naman siyang ginawang masama. Inosenteng magaling gumawa ng kasinungalingan, no? Diba? Yan ang malupit dyan. Kaya abangan natin, hindi lang yan. Baka nga pati baka pati yung mga inaakala nating matagal nang namatay, biglang mabuhay ngayon. Gago! Para lang sa mga Duterte. Naglalabasan yan. Kasi nung panahon naman talaga ni Duterte, marami talagang kritiko. Marami talaga noon pa man, marami ng mga anti-Duterte na nagsisilabasan noon pa. So ngayon, lalo na, nabuhayan sila ngayon kasi nga, may kakampi sila, kakampi nilang administrasyon. Kahit against to Marcos sila din noon, no, kakampihan nila at kakampihan. Kaya ngayon, nakahanap sila ng butas. Uy, pwede tayong umepal ngayon. Tara, epal tayo. Malapit pa naman eleksyon. Tatakbo pa naman yung mga Duterte na yan. Epal tayo, epal. Oo, epal tayo. Para para masiraan na naman natin sila. So yan na nga, lumabas na nga, naunti-unti na. Sergey, pansin ko lang ba't lahat ng mga pakawala ni BBM at Tamba puro may tama sa ulo, no? Gago ka talaga. Si Raul ka, Nori Ramos, may tama daw sa ulo. Sino? Si Trililing? May mga tama sa ulo. Kahit anong gawin nila, paninira kay Tatay mga Duterte, wa-effect. Hindi, noon pa man ginagawa na nila to sa mga Duterte. Kaya masanay na tayo. Wala naman to, tingnan mo bandang huli. Biglang mawawala na naman tong mga to. Mawawala yan. Pag nawala yan, pagdating na naman ng 2020, halimbawa, tapos na ang Senate election. 2025 Senate election, tapos na. Diba? O ngayon, ang mangyayari dyan, pag dumating na naman ng 2028 presidential election, magsisisulputan na naman yan. Gago! Oo, ganyan yan. Ngayon, papalapit na kasi yung election ng pagiging senator. Siyempre, tatakbo si Senator Bongo, tatakbo si Senator Bato, tatakbo ang mga Duterte. Kaya, nagtutulong-tulong na naman sila. Storm, parang biray shoutout, diba? Ganyan sila kalupit.